nga mga Kristohanon diha sa Thessalonica. Kamo nga anaa sa Dios nga mahan o kang Hesukristo hinaot nga madawat ninyo ang grasya o kalinaw. Verse 2. Verse talaga. Kami nagpasalamat sa Diyos yung kaninyong tanan parang nagasapnamo kamong inumduman sa among mga paghampo. Nagapasalamat kami kaniya kay nahinumduman namo ang inyong ginahimo nga maayo tungod sa inyong pagtuo kaniya sa atong Ginoong Dios, kay Jesus Christ. Ang inyong maabtikon nga pagtabang sa uban tungod sa inyong gugma, ang inyong mapinadayonon nga pagpangalagad tungod sa inyong hugot nga pagsalig nga si Jesucristo nga atong Ginoo mubalik. Kining tanan gibuhat ninyo sa tubangan sa Dios nga atong amahan. Verse 4. May soon hinigugma sa Diyos. Pasalamat sa kami kinasaya naman namin makamuyan. Nasayran namo kini tungod kay gidawat ninyo ang maayong balita nga among gitudlo. Gidawat ninyo kini dili lang tungod kay gisulti namo, kundi ipakita gyud si Espiritu Santo nga may gahom ang among gitudlo. Busa may kasiguruan gayud na tinuod ang among gitudlo kaninyo og nasayod man kamo kung giunsa namo pagkinabuhi sa dihang-diha pa kami uban kaninyo og kadto alang sa inyong kaayuhan. 6. Sunod ninyo ang pagkinabuhi namo sa atong Ginoo kay gidawat ninyo ang punon sa Dios. Bisan pa og mag-atos kamo yun inyong pag-atos. Malipayang gihapon kamo kay naghatag kaninyo kalipay ang Espiritu Santo. Busa nahimo kamong panig-ingnan sa tanang mga tumutuo sa Macedonia o sa Akaya. Verse 8. Kaya gikan niya kaninyong Mikaela pagmensahe sa Ginoo. Ang inyong pagtuo sa Diyos na tungkol dili lang sa Macedonia sa Akaya maniligisan asa nga dapat. Sa dili kinahanglan nga musulti pa kami ang mga tao bayad sa inyong pagtuo. Kaya sila na mismo ang nanugilon kung giunsan ninyo kami sa pagatiman sa dihang mibisita kami dihang kaninyo o gipanugilon nila nga gisalikway niya ninyo ang inyong mga Diyos aron makaalagad kamo sa tinuod o buhi nga Dios. Verse 10. Ipanugilon mo sa nila nga nagahulat kamo balik sa iyang anak nga si Jesus ikasalanan. Siya ang panahon sa kumatayo kamo ang mga gawas ka na sa mga pagkasin. Lord God, salamat kay Ginoon, ining kautuhon, Panginoon. Salamat sa imong pag-uban kanamo, sa kusog nga gihatag mo kanamo. Nagapadayon kami sa pagsimba sa iyo, Lord God, kauban ng mga kaigsunan, Ginoo. Lord, we pray, Father God, as you promise in your words, nga kauban kagid namo kanong Ginoo, dahil ikaw ang among pinag-usapan, Panginoon. Salamat sa kautuhon ito, Lord God. Panalangini, Ginoo, ang bawat isa na niya karon dinhi. Buksan mo po ang among pandinig, Panginoon, ang among spiritual eyes, makita namo ang beauty sa imong written word, Panginoon. Empower us, O Lord God, to apply what we understand, what we learn, Panginoon, sa kautuhong ito, Amahan. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, mauni ang sinulat ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Thessalonica. Ug ang purpose niya nga pagsulat ni ini para ma-encourage ang mga Kristohanon sa Thessalonica dahil nagkagulo sila. Dahil sabi sa mga false teachers na may balik na daw si Jesus Christ. Unang iyang giayos pagkuan sa Second Thessalonians, gi-detalyado pagin niya kung paano ang panghitabo sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Amen? So, sa kapanahunan sa kay Apostle Paul, ang Thessalonica was the chief nga pantalan nga seaport sa Roman province of Macedonia. Pag sinabing Miss Macedonia, kung sa inyong naalala, kining Macedonia, pa ni nagikan ang word nga Macedonia. Sa history, mao ni ang pangalan sa Papa ni Alexander the Great, Philip of Macedon. Unang Macedonia. Greek sa kapanahunan sa paghari sa mga Grego nila ni Alexander the Great. Thessalonica ranked with Corinth and Ephesus, the main ports
of the provinces of Achaia and Asia as a great shipping center. So ang Macedonia, Europe ni siya. Kining Ephesus, Corinth, Asia ni sila kining nga lugar, paingunan ni sa Israel banda, paingunan sa ato. So muning kining Asia, muning pito ka mga simbahan nga mga Kristohanon sa kalailaing simbahan nga gisulatan ni Apostol Peter. Na naadiha ang Ephesus, naadiha ang sabay kauban sa 7 churches, Philadelphia, Smyrna, diba? Muna pito na siya. Muna Asia na siya, Asia Minor. Ang estimated nga population during sa mga apostles sa Thessalonica ay around 200,000. Most of the inhabitants were native Greeks, but many Romans also lived there. So, lugar kini sa mga Griego dahil lugar ni sa nila ni Alexander the Great. Orientals and Jews likewise populated the city. Dito. Wherever commerce flourished in the ancient world, one would find Jewish businessmen. So ang mga Hudyo, mga businessmen gini sila. Ang mga Hudyo. Munang matod pa sa history sa Hudyo nga ang ilang mga anak gatudlo ang ginila about business. Munang sa kapanahunan sa mga apostles o before pa pag dunay mga sikat nga malambuon nga mga syudad na aginha ay Hudyo, di ma-absent ang Hudyo diha. Sa Cagayan na may mga Hudyo gyapon no. Ang mga Hudyo din ay mga sapian sa Pilipinas. 2,000 lang ni sila during Second World War. Nagisagop sa Pilipinas during kay Manuel L. Quezon. So nagpuluri sila mga sapian. Mahilig sila magpautang siguro. Parang Bombay gyapon. Ilang pautang. Ang pagsunod nila ni Apostol Paul sa Thessalonica or Thessalonica nga sakop sa Macedonia ay usa ka milagro. Nganong milagro man? Dahil wala pa sila makasunod sa Europe. Ang unang na-plant nila nga simbahan sa Europe ay ang Philippi. So pagsunod nila, matod pa sa Acts chapter 16 verse 6, unya may adto sila sa mga lugar nga sakop sa Phrygia o Galicia. Kay wala sila tugutin sa Espiritu Santo nga magwali sa pulong sa Dios dito sa probinsya sa Asia. So, lahisan no? Kay atong concept, ang atong una nga bisag asa nga lugar pag i-share ang pulong sa Ginoo, kabubutong gina sa Ginoo. Pero dinhi natala sa verse 6 na ang Espiritu sa atong Ginoong Jesucristo wala mutugod nga itudlo ang iyang pulong dito sa province of Asia. Ngano ka? Wala ipasabot sa pulong sa Ginoo. Pero siguro dahil ang nagkuan gid sa Asia si Apostol Peter o Apostol John. Apostol Peter siya ang nagsulat sa mga kasimbahanan sa Asia Minor, siyang 1st and 2nd Peter. So ganun din sa Revelation 7 churches Asia gyapon. Si Apostol Paul matod pa sa Ginoo didto ka sa mga hintil. Pero kini lugar ang mga hintil gyapon, pero daghang mga Hudyo. Yun na nga wala ipaliwanag sa pulong sa Ginoo kung anong gihadlangan sila sa pagtudlo diha sa Asia. Verse 7. Pagabot nila sa utlanan sa Mysia, gusto unta nila nga moadto sa probinsya sa Bithynia. Apan ang Espiritu ni Jesus wala mutugot kanila. So wala gyapon. Gihadlangan gyapon sila. Verse 8, busa milabay na lang sila sa probinsya sa Mysia o milugsong sa lungsod sa Troas. 9, niadtong gabi una may gipakita ang Diyos kang Pablo. Nakita niya ang usa ka tawo nga taga Macedonia na nagtindog o nagpakimlooy kaniya. Mingon ang tao, tabok ra din ni sa Macedonia o tabangi kami. So isang rason siguro kung atong basahon ang verse 7, immediate ang panginahanglan sa Europe sa Macedonia. Munang labi lang sa ang Asia, diretso ang Macedonia dahil immediate ang panginahanglan sa Word of God dito. So ang unang na-convert sa Europe kinsa si usa ka babae. Si Lydia. Acts chapter 16 verse 14. Diyan si Lydia nga nagasimba na daw siya sa Diyos
pero i-convict siya sa Espiritu Santo para masabtan o mutuo siya sa giwali nila ni Apostol Pablo. Munang na-convert siya. Unang na-convert sa Europe. Verse 10. Busa nangandan kami sa pag-adto sa Macedonia tungod kay nadungog namo nga gitawag kami sa Dios sa pagwali sa mayang balita sa mga tao dito. So, muning small introduction sa book of Thessalonians. Kay pag-abot nila sa Philippi, sa pag-share nila sa pulong sa Ginoo, giinitan sila dito sa mga opisyalis o sa religion, tapos nagkaroon ng riot dito tungkol kanila, nabilanggo sila, mutong ipangpriso sila Apostol Paul o si Silas, o pagkatumang gabi nagkanta-kanta sila sa alawiton sa Ginoo, nagmilagro ang Ginoo, nakabungkag ang pertahan, nakawala ang mga piniriso, muna na yun. So Macedonia was the kingdom of Alexander the Great, who had conquered the world, and with mihilak sa Alexander the Great because there were no more worlds left to conquer. So wala na siya i-conquer mo nang mihilak siya daw. Grabe ni siya. Alexander the Great, no? Katong 300 Spartans, mga kaliwa to. After na to siya, Alexander the Great, mihilak siya. Doon ko na din nabasa na yun nga word nga mihilak si Alexander the Great dahil wala na siya lugar na dapat i-conquer. Katosang, na mga sa history nga mga word nga murag makuha nila nga katong di die is cast, nga di na mubalik na pwedeng mubalik pa, kinahanglan diretsyo na. Kinsa ba yung istorya ito? Alexander Bagyabon to. Alexander declared that he had sent by God to unite, to pacify, and to reconcile the whole world. So kini nga kuan muning talan-aw ni Alexander the Great, ginausap daw siya sa Ginoo. Ang mga Kristohano naman, kinausap kita og gisugo pagit sa Ginoo nga i-unite gid ang buong kalibutan og himuong Kristyanismo. Amen? Si Pablo ang naging ini. So, deliberately, Alexander the Great had said that it was his aim to marry the east to the west. Na magkahiusan yun. Walay labaw-labaw na. There is no Diyos, matod pa ni Apostol Paul, o sa Ginoo, there is no Diyos, there is no Gentiles. Kay Alexander the Great, wala na mga superior mentality sa taga-West, o taga-Europe, o taga-Asia. Dahil ang Asia yun, muging ang nawagidani sa mga Western ay murag mga slaves lang. So kita, muna nga, lahi kayong tinagdan nila sa ilang mga alay nga tuwa sa Europe kaysa din sa Asia. Thessalonica was called after Alexander's half-sister. So ang iyang half-sister ni Alexander, gingalan og Thessalonica, muni ang gingalan niya sa Thessalonica. Gikan sa iyang half-sister. The Jewish synagogue in Thessalonica was influential. Many Greek proselytes were present when Paul preached there. Chapter 17 ng Book of Acts, verse 4. Ang uban kanila, dahil kinimanggod ang mga sulat ni Apostol Paul, ang makita ni mo na ang istorya nga unang yun din sa Acts, Book of Acts. Nga kung saan na nag-istorya na ang author, human author sa Acts na si Dr. Lucas, sa Apostol Lucas, nga kauban nila ni Apostol Paul. Muna nga dito kayo makita na to kung kanusa nagsugod ang kining mga apostles nga mga sulat usab. Ang uban kanila mituo sa gisulti ni Pablo dinhi na sa Thessalonians na. Ang uban kanila mituo sa gisulti ni Apostol Paul ug misunod sila kang Pablo ug kang Silas. Dagan usab nga mga Gregong nagasimba sa Dios ug mga inilang babae nga ang misunod kanila. So, na-influensya nila ni Apostol Paul. Ang Thessalonica mao ang mother city sa Macedonia, diin samtang mibiya sila ni Apostol Paul og sila sa Philippi, tungod sa hangyo sa mga officials dito nga nagpapriso kanila. Matunggingon na ako ganina nga nag-riot tungod kay daghan ilang na-convert sa Philippi.
Acts 16, dito na ito mabasa sa Acts 16. Gitahok kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila. So ang before 37 ay gusto na humana kulata sila, humana preso sila Apostol Paul, ikabilangan ng ilang kuan, ilang TL o pagkabuntag, gusto na silang ipagawas pero napriso sila na biglaan nga wala gani i-trial sila kung unsa ba ilang kasalanan. Mga pagkabuntag ay gusto na silang ipagawas dahil napahamtangan na silang silot bisag walang trial. Pagkadungog nila na sila di ay si Pablo o si Silas mga Romanhon nga lungsuranon nangahadlok sila. Nganong nangahadlok man ang opisyalis sa Philippi nang mahibawaan nila na Romanhon di ay si Silas o si Pablo, Roman citizen. Tungod kaya ang Roman citizen dili pwedeng prisohon kung wala mo agi sa trial. Nga unsa ba ang ilang kaso nganong kulatahon sila nganong prisohon siya muning nangahadlok ang opisyalis sa Philippi. Busa nangadto sila og nangayog pasaylo kanila ni Apostol Paul. Unya ilang gipagula sila sa bilangguan o gihangyo sa pagbiya sa syudad sa Philippi. Sumniha. Og sa ilang pagbiya miabot sila sa lugar sa Thessalonica dining dapitan nakaplan sila og simbahan nga mao ang Church of Thessalonica. So ang hulagway sa istorya ni Apostol Paul ug sa iyang makauban sa missionary journey matod pa sa matod pa kung sa Bible school pag-usapan ang reason daw nila ni Apostol pagbalhin-balhin dili man pag-church pagplan sa church dahil sa persecution. Pag makaadto sila sa isang lugar, makaplan sila sa simbahan. Pwede isang nakuan. Dahil i-persecute sila, dahil pag share nila sa pulong sa Ginoo, makakabig sila, gakasuko dahil ng mga religious leader ditong dapita, mudahin nang i-persecute sila, bali na sila sa ring lugar, muning nahitabo sa Thessalonica. Muna nga, nakaplan din sila sa simbahan. Acts chapter 17 verses 1 to 3, unya miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis ug sa Apollonia ug miabot sila sa Thessalonica. Dito may usa ka sinagoga sa mga Hudiyo ug miadto sila. Sumala sa iyang nabatasan. Sumala sa kaugalian ni Apostol Paul, nagasimbagit siya sa adlang igpapahulay dahil kuan man din dahil sinagoga man, lugar sa simbahan sa mga Hudiyo. So, Sabado ang ilang pagsimba. Sumala sa iyang nabatasan. Sulod sa tulo ka adlang igpapahulay, 3 weeks, nakiglantugi siya dito sa mga tao pinasikat sa kasulatan. So, grabe, nakipaglantugi yun. O iyang ipasabot, o ipamatud-an ngadto kanila nga ang Mesiyas, the Christ, the Messiah, kinahanglan gayon nga mag-atos o mabanhaw. Siya mingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Misayas or Mesiyas. Matod pa ni Apostol Paul sa iyang kaargumento. So, 3 weeks siya nga grabe ang iyang pakipag-argumento dito sa mga sinagoga o sa sinagoga sa Thessalonica. Diin sa atong nabasa kanina, kining sinagoga ay influential ni ining lugara. So, inila nga religious nga sektor kaning kining kuan sa Philippians. Sugod na ta sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Matod pa sa introduction ni Apostol Paul, ako si Pablo, uban si Silas, o si Timoteo. Nangamusta kaninyo mga tumutuo diha sa Thessalonica. So, unang-una, ipakilala ni Apostol Paul ang iyang kaugalingon kung kinsa siya. Siya Pablo. So, kung atong tanahon, nganong ang Biblia ay dili pa niya sa ligbos. Kinsa na kayo dili sa ligbos? Uhong. Mushroom na ilana sa English. Pero dagan gyapon wala makailana sa mushroom. Oo. Halimbawa kung grade 2 lang akong grado, wa ko makaila sa in English sa mushroom dahil isod ang in English sa mushroom. Ligbos on sa in English sa ligbos.
Uhong na, pastor. Mushroom, uhong. Dili, English. What's English? Cousin of mushroom. Ikagaw, pamilya. Pamilya sa mushroom. So, ang human odor ni ini nga sulat ay si Apostol Paul. Pagkatandaan na itong atong Biblia, matulog ba kanina, dili pala sa uhong. Nga paglitik, naggulat tayo ng uhong, tubo tayo ng uhong, di ba? Sa una pagkadumdum ko sa mata-matapan ko, pag-ulan-ulan gani, pag mga lugong, ingon tayo ng ang nanay nga, kuana pagitag panguhong dito kay naglugong-lugong gabi eh. Sa mga makurat, mutubo tayo ng uhong. Sa mga ang Biblia gihatag sa atong Ginoo ay dili sa imposible nga buta kung dili gihatag niya kini pinaagi sa tao. Halimbawa si Apostol Paul iyang atong mabasa si Timothy gigiyahan gilamdagan niya si Apostol Paul para masulat niya ang written word of God nga gustong ipasulat sa Ginoo. So duha ang author sa Biblia. Divine author nga nagigikanan niini o human author nga gipasulat, gilamdagan niya, gisupervise niya ang human author nini nga si Apostol Paul, si Apostol Peter mga sa iyang sinulat para ang Biblia walay pagkamali. Si Apostol Paul pwedeng magkamali, human siya. Pero tungod kay ang Espiritu Santo, dili pwedeng magkamali, walay pagkamali ang iyang isulat. Unsa gingon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pakibasa na, kung gusto mo basa. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kay ang tanang kasulatan, gilamdagan sa Diyos. Sa English, pakibasa. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. Yun. Gi-inspire. Sa Binisaya na, gilamdagan. Gigiyahan na pa King James mga siguro nga translation, giginhawaa sa English, God-breathed. All scripture is God-breathed. Giginhawaan sa Ginoo. Paano ang tao gibuhat sa Ginoo nga nagkaroon og kinabuhi? Ang God-breathed idang og nagkaroon siya og kinabuhi. Mauna ang hitsura sa Biblia. Muna nga, ang uban mo nga ayon ni Pablo. Pero si Pablo gigamit lang ayon sa Ginoo through Apostle Paul dahil human author siya. Walay pagkamali ang Biblia dahil gilamdagan, gigiyahan, gihingahan niya ang author, ang human author nga misulat niini. Amen? So the human author niini nga sulat ay si Apostle Paul. Motong muningon niya, ako si Pablo, uban ni Silas ug ni Timoteo. Kinsa yang kauban? Si Silas ug si Timoteo. Nangamusta kaninyo mga tumutuo diha sa Thessalonica. Kinsa yang gisulatan ang simbahan. Asa nga simbahan sa Thessalonica. So klaro gino, klaro ang ginato isa-isa kay para mahibal ang ginato. Oo. Mahibal ang ginato. Yang kauban sa pagsulat duha ka tawo. Ang yang gisulatan mga Kristohanon dili mga unbeliever, mga Kristohanon taga-asa sila ilang physical location ay sa Thessalonica. Si Paul, Silas, and Timothy is their missionary trip, In first century AD, kaya istorya ko rin sa una, the composition of a letter is different sa ato karon. They first introduces themselves before going further sa ato baliktad sa karon na henerasyon. Ang Bible doon na yung duha ka author, divine and human. Ang Holy Spirit nga mao nag-supervise o nag-direct, nagiya sa human author para maisulat ang Word of God. So, nakakuha na paano kung gahig ulo ang human author? Si Apostle Paul, medyo gahig sa tukol si Apostle Paul. Dahil rebuilding si Apostle Paul before sa paan. Si Peter, medyo kuang yapon. Paano kung dili sila musunod? Dili sila musunod sa pag-guide sa banal na espiritu sa pagsulat. Imbis ng Espiritu Santo nga mo ning ipasulat, lahi ang ilang isulat kahit ulo lagi. Paano 'yon? Madud pa sa 2 Peter chapter 1 verse 21, buksin ganin yung mga Biblia. 2 Peter chapter 1 verse 21. Ang English ani
Ang English ani, ang kadaghanan, move by the Holy Spirit. Kinsay gusto mo baka? Verse 21. Last verse man siguro na. 2 Peter chapter 1 verse 21. For prophecy never came by the will of man, but only men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Holy men of God, as they spoke, moved by the Holy Spirit. NIV? New King James. Ang uban, carried along by the Holy Spirit. Moved, carried along, napilaing nga translation ng bago. So kanang akuan, ang carried along, gidalado sila sa Espiritu Santo, gimove sila sa Espiritu Santo. Kanang word mo nang gigamit ni Apostle ni Dr. Lucas, author sa Acts, human author sa Acts, Acts 27 verse 16. Tanawagan niya sa Acts. Balik sa nato. Tanaw na to ang human author kung paano sila misulat. Acts chapter 27 verse 16. Medyo memorize ko ni dahil dugay ko na ning kuan gitudlo o gibuhat nga kuan. Verse 16. Brother Gis, pakibasa. So when the ship was towed and could not head into the wind, will it her drive? O, ang ubang pala na translation, gidriven sila. Gidaladala na lang sila. Sa Binisaya, gidaladala, nagpadaladala na lang sila. Dahil ang barko ni nagisakyan ni Apostle Paul, katong nalunod nga barko dahil grabe ang kwan sa bagyo, naadto sila sa Malta dahil sa islands of Malta. Malta ba ito? Mukha na sayo. Dili na daw makasungsong. Sa Binisaya, dili na makasungsong, dili na makasugakot sa kakusog sa hangin. Munang nagpaanod-anod na lang sila. Ingon niya na, ang human author nga gi-inspire, gi-move, gi-carried along by the Holy Spirit, dili nilang ma-resist ang gahom sa Espiritu Santo. Munang nagpaanod-anod na lang. Unsay gusto sa Espiritu Santo, maoy ilang gisulat. Muna nga dili ginato madiktahan ang Espiritu Santo na moingon ta na mamuhat ka Espiritu Santo. Gialaw kita nga mamuhat ka. Dahil walay tao nga makapugong sa Ginoo kung gusto niyang unsa niyang buhaton. Dahil kakadunggan nato na we allow you Holy Spirit to move. Paano kung moingon ta ka dili ka welcome Holy Spirit? Mapugnan ba nato ang Espiritu Santo? Mapuggan ba nato ang Ginoo? Dili gid nato mapunggan. Sumuna nga mato niya nagpaanod-anod na lang sila. Ang nagsulat nga human author sa pulong sa Ginoo, controlled by the Holy Spirit, dili nila ma-resist ang mando sa Espiritu Santo sa pagpasulat sa written word sa pulong sa Ginoo nga nahimong written word of God nga naa sa atong mga Biblia. Amen. So kinsa ba kini si Silas nakauban ni Apostle Paul samtang gisulat niya kini nga libro. Acts chapter 15 human sa discussion argumento sa church sa Mother Church sa Jerusalem. Gisugo nila, nagpili sila sa duha ka tawo mauban nila Apostle Paul para moadto sa Antioch, simbahan sa mga Gentile, sentro sa Gentile nga simbahan sa Kristohanon. So matod pa rin unya nagkauyon ang mga apostoles o mga kadaguan sa iglesia, sa church. O ang tanang mga Kristohanon dito nga mopili sila gikan sa ilang grupo o mga lalaki aron ilang ipadala sa Antioquia. Sa iglesia ni Antioch. Uban nila niya Pablo o Barnabas. Si Judas ang gitawag nga Barsabas o si Silas mao ang ilang napilian. Kining mga tawhana gitahod sa mga Kristohanon. So dili basta-basta ni sila. Gitahod sila sa mga Kristohanon. Kaso lang si Barsabas nawala. Si Silas ang kauban na ni Apostle Paul. Sige. Verse 23. Si Judas o si Barsabas o si Silas mga propeta usab. So mga propeta sa sila. Busa daghan pa ang ilang mga gitudlo sa mga tumutuo aron pagdasi kanila og pagpalikon sa ilang pagtuo. Amen? Amen. So, nag-post ko gahapon sa Facebook kay nakabasa ko sa i-repost na ako dito, nalay akong gibago na matadwa dito sa nag-post na
ang music, maayo mo ginang music yun. Christian music, Christian music. Maayo ang Christian music. Pero kung i-baylo mo ang Christian music sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, dili gid pwede. Amen? Ang Christian music, labi na sa panimbahon, munang gaunahon na ito pagkanta sa Christian music dahil para palambutin ang atong kasing-kasing para pag-abot sa Word of God ay kayang-kaya na nato dawaton ang Word of God. So di na pwedeng i-substitute ang Christian music. So kadtong mga Kristohanon nga dasig kaayo sa sa Christian music pagkantahan pa lang so tapos pag Word of God na mupahawa na dahil mo talikod na mugawas na dili to mature na Kristohanon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tinawag na. Dahil unsay gingon sa pulong sa Ginoo, ang kaluwasan, ang gahom sa kaluwasan ay naaragid sa written word of God. Romans chapter 1 verse 16. Kinsay gusto mo basa? Pagibasa. Romans chapter 1 verse 16. Ayun, sila lang medyo hinay na pagkahon din. So, unsa ang gahom sa pagluwas sa katao? Gentiles or Jews? Ang pulong sa Ginoo ra gyud. Wala na ilain pa. Mao nang Lazaro and the rich man, ingon si Lazaro nga, banhaway, paadto si Lazaro sa panimalay sa akong amahan para mag-testify siya nga tinuod gyud na ay impierno, tinuod nga na langit. Pero ingon si Abraham, naa kanila ang pulong sa Ginoo. Sapat na naigo na na. Kaya ang testimony, ang mga panghitabo, kung dili gina may sulat, dali na kana malintan. Pero ang Bible, kauban nato kanon, bulahat na dahil atong mga cellphone na ay Bible. Pataasan kamot sa cellphone nga na ay Bible. O halos tanan, no? Halos tanan. Ang walang cellphone sa walay Bible sa ilang cellphone, dili ka ba mo download? Ano ba? Kay gamit gid ba kayo na? Listen man kayo nga, halimbawa, kung sakay ka sa jeep, gusto kang magbasa ng Bible, nakadala ng Bible, kay James Bagay nalapad. Lisod man kayo, mainom mo ito. Uy, sa mani. Pero kung ato ko lang, cellphone lang, okay na kayo. Okay na kayo. Para sa kaya po nasa pray without ceasing. Lisod man kayo pag kuhan, nakasadya mag-ampo ka dahil gusto ko nga pray without ceasing. Luhod ka din dito, ingko na na. Lisod kayo na. So, maura kaya po na istorya ha. Pray without ceasing, pwedeng nakabuka lang imong mata, nagpunta ka sa Ginoo, o nakapiyong ba? Bible, pwede gamitin imong cellphone, bisag matod pa sa uban, dili na holy cellphone, katulong holy Bible rin, pero at least ang pulong maura gyapon. Amen? Amen. 1 Peter chapter 5 verse 12. Tanaw na to si Silas, dugang pa kay Silas. Gihimo ko kining hamubo nga sulat alang kaninyo, matod pa ni Apostol Pedro. Pinaagi sa tabang ni Silvano. Kinsa man ni Silvano? So, bang translation na ay Silas. Si Silas na siya. Igsunta siya kang Kristo og masaligan gayon. So, muna ang kauban ni Apostol Paul sa pagsulat niya sa Thessalonica, Church of Thessalonica. Kinsa sa ni si Timothy? Kini si Timothy, inailang ginato atong kuan kumun nga nailang ni Timothy ay spiritual son ni Apostle Paul. Pero tanaw na to kung kinsa si Timothy. Acts 16 verses 1 to 2. Mipadayon sila si Pablo ngadto sa Derbe ug sa Listra. May tumuto, may Kristohanon dito sa Listra nga si Timoteo. Ang iyang inahan Hudiyo. Og tumuto usab apan ang iyang amahan Grego. So mistiso ni si Timoteo. Iyang inahan ay Hudiya o ang iyang amahan ay Grego. Verse 2. Sumala sa mga tumutuo dito sa Listra o sa Iconium, si Timoteo maayong tao. So wala si Timoteo nagbungat sa iyang kaugalingon ng maayong tao siya, kundi ang nakakita sa iya, mga silingan niya, nakahibalo sa iya, ng maayong tao kini si Timoteo. Amen? Muna kagwapo.
lain ang tao nga mo istorya mahitungod kanato. Dili katong kita ang mo istorya, mga kamag-anak nato, di ba? Normal kay na makita nato sa mga TV na mamatay gani nga bisag kahit ulo ang iyang anak ingon dahil sa iyang parents baka nga buutan kay itong nga bata. Lisod man sa kay nga gahi kay itong ulo, may lang to namatay na. Lisod sa. So, normal gina. Pero mas maayo gid katong lain ang mo istorya. Amen. 2 Timothy chapter 1 verses 4 to 5. Kung mahinumduman ko ang imong paghilak sa akong paggikan, matud pa ni Apostol Paul kay Timoteo, so, mingawon ako kanimo. Gusto ko nga magkita kita pag-usab aron malipay ako pag-ayos. Tahilak tayo ni Timoteo. Sa disciple ni Apostol Paul, isa sa tahilak si Timoteo. Tapos verse 5, dili ko malimtan ang imong matinud-anon nga pagtuo, sama sa pagtuo sa imong lola nga si Loida, o sa imong inahan nga si Eunice, nga unang nagtuo kay kanimo. So, third generation na din si Timoteo, no? Apo na. Ang iyang lola, mitoo sa atong Ginoo, ang iyang inahan, magtutuo gyapon, og siya nga anak ng apo na sa iyang lola. Imong ina o nakasiguro o nasiguro ko nga anao sa kanimo ang maong pagtuo. Sumuni si Timoteo. O balik ta sa 1 Thessalonians chapter 1. Ako si Pablo uban si Silas ug si Timoteo nangamusta kaninyong mga Kristohanon diha sa Thessalonica. Physical location, matud ko pa kanina, Thessalonica. Kinsay gisulatan ni Apostol Paul, Church of Thessalonica, dili building ha, simbahan, mga tao, mga magtotoo. The word church in 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 means a called out people. Tinawag ng mga tao sa atong Ginoong Diyos. Called out people. Asa sila nagikan? Tanaw na to kung asa sila nagikan. Dili pero tanatan ni. Sa Acts 15:14 to 17, gisaysay ka nato ni Simon Pedro ang unang pagtawag sa Diyos sa mga dili Hudiyo. So ang mga Hintel, dili Hudiyo, gitawag sila sa Diyos. Dito sa kangit-ngit, gipabalhin sa kahayag sa atong Ginoong Diyos. Munang word diha nga, gitawag, pagtawag sa Diyos sa mga dili Hudiyo, aron may mga tao sab nga gikan kanila, nga mahimong iya sa Diyos. Unsay reason nga nung gitawag? Ang mga dili magtotoo nga sa atong Ginoong Diyos para maiya sa atong Ginoong Diyos matud pa dinhi. Sa dito sa Hebrew chapter 13 verse 17, para mo deklara sa pagkamaayo sa atong Ginoong Diyos. Para iya sa atong Ginoong Diyos, dili sa yawa. Amen. Muna nga ang mga Kristohanon daghan pa kani yawa-yawa sa ilang baba, dili pa na kumpleto sa Ginoo. Amen. Iya paghapon na sa yawa, sakang pa na kang Kristohanon. So, basik sa sunod, bulan, sunod tuig, kuha na gid sila. Matinud-anon na gid sila ang Kristohanon. Amen? Amen. Verse 15, kini sumala usab sa mga gisulat sa mga propita. Kaniadto tungod kay ang kasulatan nagingon. Human niini mo balik ako. O pabalugon ko pag-usab ang gingharian ni David nga napukan. Patindugon ko kini usab pag-usab gikan sa iyang pagkatumpag. Matod pa sa atong Ginoong Diyos. Verse 17. Aron ang ubang mga tao mangita kanako. Dili tanan, no? Uban lang. Ang ubang mga tao mangita kanako, lakip ang tanan na dili Hudiyo nga akong gitawag, called out. Muning simbahan. Gitawag nga mahimong akong katawhan. Amen? Na bisag dili ta mga Hudiyo, dahil sa tawag sa Ginoo kanatong may response kita og pagsunod sa Ginoo, munang nahimo kitang katawhan sa atong Ginoong Diyos. Amen? Pangutana tanang tao ba diay dili katawhan sa atong Ginoong Diyos nga tanang tao gi-create man sa atong Ginoong Diyos siya man nag-create? Dili tanang tao katawhan sa atong Ginoong Diyos. Amen? Dili tanang tao anak sa atong Ginoong Diyos dahil nagkasala ang atong unang ginikanan. Unang nagawa ang father-sons or father-children relationship o kinahanglan sa atong Ginoong Kristo magpakatao para ma-restore ang gubang nga relasyon.
pinaagi sa atong pagtuo sa Ginoo. Amen? Ato kayong hinumduman nga ang church dili usa ka building tigumanan nga atong naandan sa una natong pagtuo. Kung dili mga Kristohanon or magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. 1 Peter chapter 2 verse 9, kinsa naka-memorize ani? Mga sing leader naka-memorize ani. Kay kanta man ni siya. We are the chosen generation, a royal priesthood. Kabalo ka nila nga kanta lang? Awa ka ba no? Munang karaan man nga kanta. Sa pagka-convert nato sa Christianity o sikat na nga kanta. You are the chosen generation. But you, nga nung yun ay, ang itani ay ang mga tao nga walang midawat sa atong Ginoong Hesukristo. Nangatiso daw sila. Tapos sa verse 9, but you are a chosen generation. Kinsa ni sila? Mga Kristohanon sa Asia Minor. A royal priesthood, harianong mga pari. Kung siya trabaho sa mga pari, mag-declare sa praises, mag-mediate sa mga tao, mag-share sa pulong sa Ginoo, magtudlo sa pulong sa Ginoo. A holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him. So kauban gini ang pag-proclaim lagi mo, praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Gikan sa kangit-ngit, nagitawag sa Ginoo, may response sa Ginoo, gibalhin niya sa iyang kahayag. Amen? Pagkahayag ani, hinungduman ninyo si Honey Jane. Ang mga tao nga gitawag sa Ginoo gikan sa mangitngit nga lugar, kay lugar man sa kalibutan nga giinfluensyahan sa yawa. Amen? Ang atong kalibutan karon, influensyado gid sa yawa. Digin malalis kina. Muna nga ang mga Kristohanon na magpaluya-luya na sunod gid sila sa yawa. May lang makabawi na yun. Makabawi. Pagka Kristohanon na makabawi, manaa. Basta tinuod siya ng Kristohanon. Mubagslide man siya, pero ibalik lang gid siya sa Ginoo. Pero, pwedeng masakit ang pagbalik sa iya sa Ginoo. Dahil piangan sa siya para makabalik siya, para di na siya makadagan, makaanto siya yawa. Piangan sa siya. Grabe na. So, balik na gyapon, 1 Thessalonians magyapon, no? Kamo ana sa Dios nga amahan o kang Ginoong Hesukristo. Physical location ini nga mga Kristohanon Thessalonica. Spiritual location anaa sila sa amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tanang mga Kristohanon, labi na gyud ang mga matinud-anon anaa gid sa atong Ginoong Dios. Amen. Spiritual location sa Thessalonica Christians ay anaa sa atong Ginoong Diyos. God was the very place in which the church lived and moved and has His being. Ano natin mabasa? Sa Acts chapter 17. Matod pa ni Apostle Paul. Si Apostle Paul yata niya. Si Apostle Paul. For in Him we live and move and have our being. As even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. So kita daw ay sa atong pagpanglihok diha gyapon sa Ginoo. Pag-move nato og ang atong pagkakita anaa sa Ginoo. Nga mga Kristohanon. Ang dili Kristohanon wala nilang mahibaw Amen? Amen. Wala gyud. Manong giagap gid sa Ginoo nga isya din nato ang atong pagtungad to sa uban para sila ay maparehas usab kanato. Revelation chapter 1 verse 20. Mao kini ang kahulugan sa pito ka bituon nga imong nakita sa akong tuong kamot ug ang pito ka suga nga bulawan. Kinsa nang istoryani? Si Jesus Christ. Kinsa nang istoryahan? Si Apostle John, the beloved. Ang pito ka bituon mao ang pito ka anghel, messenger. Angel sa ubang translation, messenger. Muna nga gi-interpret kining messenger or anghel sa ubang nga mga kuan, gi-interpret kining nga mga pastor. Pito ka mga anghel
nga nagabantay sa pito ka iglesia. O ang pito ka suga nga bulawan mao ang pito ka iglesia. So kining angel sa bang translation messenger mas dool gid ani ang interpretation sa mga pastor dahil sila ang nagbantay sa iglesia. O ang pito ka suga nga bulawan mao ang pito ka iglesia. Verse 1 ng chapter 2. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso. Mao kini ang giingon sa nagkupot sa pito ka bituon sa iyang tuong kamot. So siya ang atong Ginoong Jesucristo nga nakakapot sa mga pastor ug naglakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan. So sa ning pito ka suga nga bulawan, mao ni ang churches mga Kristohanon. Nagalakaw daw ang Ginoo taliwala sa mga Kristohanon. Mao nang hinungdan nga pagabot sa Kristo, iban ang ginya ang atong mga kalaki. Unsa man ang kalaki? Ang atong mga binuhatan nga naman kauban nato siya. Napay nag-support din nga 2 or 3 gathered in your name na agi ang atong Ginoong Jesucristo. Sumuna nga nahibal ang Dios sa atong Ginoong Dios kung kinsa kita o unsa ang atong ginabuhat. Dahil nga naman kauban nato siya. Amen? Yes. Siguro kung kauban nato ang Ginoong Jesucristo physically, dili kita mahadlok. Bisag dagko kay problema dito mahadlok. Amen? Amen. Kay mo naman dahil nakatabang Lord. Wala na. Lisod na kayo. Kaso lang di man nato makita. Pero nagingon ang pulong sa Ginoo nga kauban nato siya. Napay pulong sa Ginoo nga nagingon nga gipasan kita sa Ginoo. Munang nagkaroon dahil ng kanta nga footprints on the sand, di ba? Kay gipasan kita sa Ginoo. Kaso lang naanad ta sa atong kuan naked eyes, pananaw nga kuan physical, munang gakahadlok ta pag nanay problema. Amen? Amen. Munang by faith. Munang bisag wala mo nakita, nagingon ang Ginoo, tuuhan mo gyud munang pagtuo dili sa atong nakita. Kung ang Ginoo naspikas kwarto nag-ampo ka nato, tigyan ko na madlok no. Ingon ang Hebrew chapter 7 verse 25, kuha ka nagkamali, ang atong Ginoong Jesucristo nag-intercede kanato. Munang di kita mahadlok dapat. Munang ingon ang Ginoong Jesucristo nga, kung ayaw pag-uri gyud ay pag-uri kay na ako. Ang imong pag-urihan kung paano mo ako unahon. Unahon gid ang Ginoo. Kay ang atong ginawurihan ihatag ranya kanato. Amen. Kinsay kaampo din uban sa prayer squad. Pataas ang kamot. Amen. Hallelujah. Ala, wala nagpataas ang kamot daw. Kalamay nang Diyos, pataas ang kamot sa prayer squad na nag-a-apin. Kay buntag sa iyo ba yan ha? Pero okay man lang kung dili makaampo sa buntag sa iyo. Matod pa ni Pastor Ed Lapis na anong ubang yun, makaampo as tuwang gabi pero okay lang na sa kaya nila. Napugsong gigan sa tuwang gabi ano ba dahil kung kuan na kung mga auto mag-ampo, tulog ba na yung Ginoo nga kuan man, matay man yung Ginoo. Nasa sigo sa. Pero kanang mga tuwang gabi o sa mga sacrificial man na nila. Sacrificial. Wala istorbo sa ako. Pero kung ganahan mo sa mga alas 3 sa hapon, dito sa alas 3 sa hapon, kay dungan sa Katoliko. O dungan sa Muslim. Kung ganahan mo sa alas 5 sa buntag, mas maayos sa. Kung asa mo komportable, suportahan din mo sa Ginoo. Amen? Suportahan mo sa Ginoo dahil mo na ang gusto sa Ginoo. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Basta ang Ginoo lang ang sentro. Saan na ba ito? So, nasayon ako sa inyong mga binuhatan o sa inyong mga paghago. O pagkamay ng tuson, nasayon sa ako nga dili ninyo maantos ang dautan ng mga tao. So, kining Church of Efeso ay mainantuson gini sila. Amen? Ngano kang nag-antos sila? Pangutana, ngano nag-antos man sila? Kaya doon ay problema. Amen? Ang mga Kristohanon nga ang ilang gitanaw binognosis lang, dili to tinuod nga Kristohanon. Wala to makasabot dahil mga pag-antos gil ang gikuan sa Ginoo. Ngano nag-antos man sila for the sake sa atong Ginoong Jesucristo. So pagsunod sa atong Ginoong Jesucristo, munang dunag gay pag-antos. Amen? If you want to follow me. Matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, if you want to follow me,
Deny yourself, take up your cross. Ang Kristohanong na walay cross, wala nag-share sa pulong sa Ginoo, wala nag-share sa iyang pagtuo. Amen? Kaya maglikay siya, ma-persecute niya siya. Muna, playing safe, dili lang ko mag-share. Dito lang kong, basta mo na nga, naagi cross. Mainantoson alam ko, matod pa din sa atong Ginoong Jesucristo, nasayon ako sa inyong mga binuhatan o sa inyong mga paghago o pagka mainantoson. Kasi in English sa mainantoson? Long suffering? Patient? Kakaban na sila. Long suffering, patient? Perseverance? Pwede nga pag gagawin na sila. Okay. Nasayon sa ako nga dili ninyo maantos ang mga daotang mga tao. So kanigi mga daotang mga tao kay musupat magina sila. Giusisa ninyo ang mga nagpakaron ingnon nga mga apostles. Og nakaplagan ninyo nga ang mga bakakon di ay sila. Sumuni muna nga ang atong spiritual nga location na agita sa Ginoo. Amen? Kita mahadlok dapat kay naata sa Ginoo. Matilawan man nato ang kalisod usahay, pero kanang kalisod, kanang mga problema, muhawa ra na siya. Matod pa ni Joseph Estrada, wither lang na. Amen? Kay kung dili na gani mo, doon na kay problema, dili na gani mo hawa, dili na problema. Imo na nang kinabuhi. Amen? Kaya di naman mo hawa. Ang problema, murag problema na lang, masolba na imong problema. Muhawa na siya. Wither lang. Verse 1. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya o kalinaw. Last na sa verse 1. Dinira kita kotob sa verse 1 karon. Grace is undeserved favor. Dili kita deserving sa grasya sa Ginoo. Amen? Tungod kay ang Ginoo puno sa grasya, mahigugmaon, munang gihatagan niya o grasya. Pero kita lang kung atong tanaw lang kita deserving. Pero nahimutang deserving dahil sa atong Ginoong Diyos. Pero dili sa nato na iabuso. Amen? Di nato iabuso. Kay kung iabuso nimo ang grasya, mahimong disgrasya. Amen. Gani ang atong grasya mo man ang susi. Mo nang susi sa atong kaluwasan kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas ka mo pinaagi sa inyong pagtuo kang Hesukristo. Importante kayong grasya. Kini nga verse, dali nga i-memorize sa English. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own. Kaya importante kayo ni sa kaluwasan ni. Nga ang mga pag ang usa ka tao dili born again, ang iyang kaluwasan ay pinaagi sa iyang maayong binuhatan. Pag born again gani, muni grasya. Muna nga maikuan mo ang iyang pagtuon, pinaagi isa ni sa verse. Nga sa grasya lang kita maluwas dili sa maayong binuhatan. Madawat lamang sa usa ka tawo ang special grace of God kung siya dunay tinuod nga pagtuo sa Ginoo. Kini nga verse ay kulba ni nga verse. Ano? Ganina, you are the chosen generation, a royal priesthood. Karon sa pag-abot sa verse 10, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Okay, dili pa man born again. Apan karon iya na kamo dahil na born again na kamo. Kaniadto wala kamo kaluoy sa Dios. So grabe ni. Ang dili dahil born again, wala gyud kaluoy sa Dios nga pareha sa mga born again. Kay mo man nag-istorya sa pulong sa Ginoo. Mo nag-istorya sa Ginoo bisag ibalik man nato sa English mao gihapon. Apan karon di kaluoy-an na niya kamo. So naay special favor gyud ang Ginoo sa mga tao. Ang kaluoy sa Ginoo na apil ang tanan kay gipasidlak niya, balikon ko gipasidlak niya ang adlaw sa mga daotan ug sa mga maayo. Nagpaulan siya sa mga daotan ug mga maayo pero doon na siya ay special favor sa mga iyang katawhan o kita naa. Muna nga para madawatan sa atong mga kaubanan, mga amigo, ang special favor sa Ginoo, isirgin nato atong pagtuo sa ila. Amen? Maangkon lamang ang kalinaw o grasya o tinuod nga pagsalig makaangkon ang usa ka tawo, even ang mga Kristohanon kung mailhan nila o
og tinud-anay ang Ginoo through His Word. Munangga ato gikatun-an ang pulong sa Ginoo. Kay para magkaroon tag kalinaw. Maliban nga mailhan nato, matun-an nato ang pulong sa Ginoo, di nato mailang Ginoo, kulang ang atong kalinaw. His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness through pinaagi. Ang power sa Ginoo, ang godliness sa Ginoo, maangko nato pinaagi sa atong pagkaila kaniya. Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Asa ta gitawag sa Ginoo, sa reason nga nung gitawag ta sa Ginoo, para sa iyang kaugalingong kahimayaan. Matod pa ni si Lucado, Max Lucado, about worship. Ano siya yung gingon ni Max Lucado about worship? This is not this is not about me. It's about God. It's about God. So maon ni ang verse nga gitawag kita sa Ginoo, gihimo kitang godly sa Ginoo, dili para sa atong kuan kaugalingon, kung dili para sa iyang kahimayaan. Kita nga mga binuhat, gibuhat ta sa Ginoo, gihigugman ta sa Ginoo, gibuhat ta sa Ginoo, pero dili para sa atong gyud, para sa iyang kahimayaan. Pero kung para sa iyang kahimayaan misunod ta sa iya, bulahan kay ta. Amen? Bulahan kay ta. Sumo niya, through the knowledge, pinaagi sa pagsabot nato sa iyang written word sa atong Ginoo, pag-ilan nato sa Ginoo, of Him who called us to His own glory and excellence. Sumao na ang Ginoo. Grace and peace is based experience when a person have a personal relationship sa atong Ginoong Jesucristo. Matthew chapter 11 verses 28 to 29. Doon kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Wilon kayo nino nga ano, ini nga verse. Pero ang context ani mga tao nga gipahirapan sa religion sa Pariseo. Muning tao nga muning buta man siguro ni nga giayo sa Ginoo nga kuan gi persecute sa mga religious, sa mga Pariseo. O istoryahan na sa Ginoo. Matod pa sa verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Tuni ako, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, for I am gentle and lowly in heart. Ang kalinaw, maranasan sa usa ka tawo kung mailhan niya og tinud-anay ang atong Ginoong Jesucristo. Amen? Munang hinungdan nga gisugo kita sa atong Ginoong Jesucristo, day and night. Doon ang ginayang pulong para may apply nato. And you will find rest for your souls. You will find rest for your souls. Magkaroon ka o kapahingahan sa imong kalag. Amen? Ay, verse 2 na ta. Nakaangat na ta, verse 2. Kanunay kami nagapasalamat sa Diyos tungod kaninyong tanan. Ngano ka nga si Pastor Paul, Pastor Timothy, and Pastor Silas nagapasalamat sa Ginoo tungod sa mga Thessalonian Christians. Natay mabasa sa Philippians ba to? Na nagingon si Apostol Paul na sa Philippians o sa Thessalonica na sila lang ang simbahan na sige tabang nila ni Apostol Paul sa ilang missionary journey, sa ilang mga material na panginahanglan. Munang matod pa ni Apostol Paul, kanunay kami nagapasalamat sa Ginoo tungod sa inyong tanan. O kanunay usab namo kamong gihinumduman sa among mga pag-ampo. Nabayay pastor nga pag iyang hinumduman yung membro, labi nagbuloyagon na membro. Usay pa kayo ng pastor nga, Lord, kuhaan ng delikado sa pero dili dapat kaya ang pastor daw kung yun na sila ang nanagyapon din mura sila tatay o mura nanay nga nagatiman sa kuan sa Ginoo. Nung si Apostle Peter ay after the resurrection of Jesus Christ, matod pa sa atong Ginoo, si Peter ganyang ginuulan. Uban ka na ako, sunod ka na ako. And then Peter, Lord, paano na si John? Yung maning pinangga ka si John. Wala kayo pakailang diha. Basa natin na
sa last chapter sa The Gospel of John. Tapos, ingon dayon ang Ginoo nga, Peter, gihigugma mo ba ako? Yes, Lord, gihigugma ko ikaw. Ingon dayon ang Ginoo, pakana ang akong mga tupa. Amen? So, lisod. Yun na nga na, pag munang lingon sa Hebreo nga, pag buluyagon gani nga Kristohanon, ang membro ng Kristohanon, lisod yun, dili makatabang dahil mabahin ang kuan. Pero kinain mga Kristohanon sa Tesalonica, mga buutan ni sila. Nga naman, matod pa dili, o kanunay usab namo kamong gihinumduman sa among mga pag-abpo. Nga naman nga kanunay. Praising kin sila sa pag-abpo ni Apostol Paul, niya anang tubag sa verse 3. Nagapasalamat kami kanya kay nahinumduman namo ang inyong ginahimo nga maayo tungod sa inyong pagtuo kaniya. So ang ilang pagtuo nagresulta sa maayong binuhatan. Amen? Pag muingon ang usa ka Kristohanon nga grabe hugot iyang pagtuo sa Ginoo tapos iyang binuhatan ay sukwahi. Mukina ang timailan nga dili pagin siya. Siguro ba si Kristohanon na siya pero BB Christian pa siya. Dili pagin siya ba? Pag yun. Kay sundon man niya. Unsay gingon balikod ta ang gisulti ni sa atong Ginoong Dios ro Apostol Paul. Nagpasalamat kami kanya kay nahinumduman namo ang inyong ginahimo nga maayo tungod sa inyong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. So kung sinabi nato nga nagtuo ta kay Jesus Christ, makita sa atong binuhatan. Amen? Sa atong batasan makita. Faith produces good works. James chapter 2 verse 14 to 17. Mga igsoon, wansay kapuslanan ko ng usa ka tawo ingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Gitupag ni Apostol James ang iyang pangutana, dili gayod. Gitubag sa Ginoo ang iyang pangutana nga dili gayod. Through Apostle James. Pananglitan may mga ikaigsuonan nga nagkinahanglan og bisli o walay igong pagkaon. So, public yun nino, kaya walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pag sininga kamo og kaog maayo, grabe ito kaog maayo. Sa hangin kaunon. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. So ang atong action speaks more than words. Oh, louder than our action speaks louder than words. Hindi ka more than. So action yun. Ingon ni ang pagtuo, patay kini kung dili ubanan sa buha. Kumusta ang atong mga pagtuo sa Ginoo? Kung musipyat lang ta sa atong mga batasan, okay na na. Kaya musipyat magita. Pero mo ingon ganita nga, tao raman gud ko, musipyat ko, ayaw gimo ang rason na tao ka lang. Tao ka ang pinag-iya, panag-iya sa Ginoo. Dili gina pwede himong rason. Kaya di ka maka-step sa lain kay, okay lang, tao raman sab ko. Makapasay lumayan Ginoo pero dili na mga rason. Mali ng rason nga tao raman gud ko o musipyat gid ko. Paningkamutan ginatang tanan. So muna nga, kung wala tayong maayong binuhatan, maguna sa atong mga batasan, patay ang atong pagtuo. Ibig sabihin, wala tayong pagtuo sa Ginoo. Kay patay man. Ang patay ay equivalent sa walay pagtuo sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoo sa Kristo. So sa verse 3 na ta, dinhi na ta magtapos. Kay verse 10 man ta bautaw. Dinhi na ta magtapos kay nasiplatan ko sa RG, murag gilanghap na sa RG. Bero na. Ay, sa'yo, dito ka nakatulog ila ni kagabi? Alas 2 na human ang salida sa Lanika. Maayo ba yata sa mga marites? Ay, kayo mo kumpiyansa sa inyong pastor. Yata sa marites. Maayo ba yung marites? Basta i-convert lang nato sa pagka-marites para sa Ginoo. Amen? Sharing ni Lord. O sigapan na. So, normal magina, di ba? Pag matulog ka pag alas 3, katulog kong kagyon. Labi na mag-preach, pastor, katulog mo kasi mong preaching.
Sige, katulog lang, makatabang ko sa imo. Katulog ka naman. So, dinhin lang sa tagotob, sa mga sumunod na lang. So, muna nga, ang kuangin sa atong Ginoong Diyos, yun nga, kitang mga Kristohanon, gitawag tayo niya para himaya sa iyang pangalan. Amen? Righteous na ta, atubangan sa Ginoo, pero ka na nga righteous, atong ipagadayag para ang mga silingan nato, ang atong mga kaubanan, ay magpasalamat sa Ginoo. Lisod ba yan ni pagpastor ka, no? Hindi pastor ka, lisod ka, kaya apin mo nga dili kay lado. Halimbawa, nagpa-repair man media sa balay sa, na akong ipa-repair sa balay. Tapos ang likod nakailan sa likod, kaya kuning kinabuhi sa syudad, din nato kahilan nato mga silingan. Gikuan ako, ipaybalo na ko sila na magkuhan mi sa yero, basang makurat sila ba? Kasi ingon din nila. Oo, pastor. Uy! Dadagang ka ito mga pastor. Kung kita ang Kristohanon, lingas ta, careless ta sa ato pa ang Kristohanon, daghan na ipakaila sa ato. Kaya dahil kita nagbandayan. Muna nga kadaot ng Ginoo, kung ang atong nabatasan pa ng daan, ay dili Kristohanon, madaot kita ang Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo nga ang mga Kristohanon sa Burning Bush Christian Fellowship ay pareha sa Church of Thessalonica, mga buutan ng mga Kristohanon. Pakpakan nato ang atong Ginoong Diyos. Manindog tayo kay Igsoon. Kung tayo ay mag-closing prayer na dahil alas 11 na. O magkuha pa nita. Awitan sa nato ang atong Ginoong Diyos. So sa kaawit. Non. Amen. Awitan sa nato ang atong Ginoo.